habang ilang daan pa lang ang mga nagiging biktima at wag na sanang paabutin pa ng libo-libo. I'd like to say that the objective for targeting me was threefold. By doing all three, my message to the people against Duterte's EJKs would no longer be heard or listened to, and no one else would dare to act as a messenger after seeing what was done to me. This was impunity as never seen before in the Philippines outside of Davao. Ayan, magandang umaga po sa lahat ng ating mga viewers. Palakpakan po natin ang ating sarili. Ayun mga idol, ito, may pag-uusapan naman po tayo. Tungkol po ito kay Ma'am Laila de Lima. Ayun mga idol, alam naman po natin na si Ma'am Laila de Lima po ay nakulong. Nakulong po si Miss Laila de Lima dahil po sa pagkakasangkot sa droga. Ang pinakamalupit na kanyang ebidensyang nakuha sa kanya itong kay Jonel. Alam niyo naman po na sumikat si Ma'am Laila de Lima, yung showing niya tungkol po kay Hi Jonel. Ayun mga idol, ito kakalabas lang po ni Laila de Lima, no? Ito, kakalabas lang po galing sa kulungan dahil nag-iba na po ang administrasyon. At dahil nag-iba na po yung administrasyon, eh syempre, kailangan niyang bumawi. Bumawi sa pagkakataon. Pagkakataon at pag-ibig na naudlot. Pag-ibig na nawala dahil lang sa droga na yan. Kaya gusto niyang gumante. Gusto niyang ipakita kung gaano kasakit ang mawalan ng mahal sa buhay. Kaya ngayon, tikman ninyo ang sakit na aking naranasan. Lagya naman talaga ito si Ma'am Laila de Lima. Oh. Talaga kakalabas lang eh, nagpasikat na agad. Ito mga idol, alam naman po natin no, na talagang gigil siya sa mga Duterte. Kaya ito, pakinggan po natin itong ni Ma'am de Lima, itong speech niya dito. Ayan, pakinggan po natin kung bakit daw siya nakulong at bakit daw siya inuli. Ayan, pakinggan po natin. I've not forgotten that in September and October of 2016, the House Committee on Justice conducted the inquiry on the Bilibid drug trade. However, unlike this hearing, the real subject of that hearing was not really about the drug trade. The real subject of that 2016 House Committee hearing was all about destroying me for conducting a Senate inquiry which in so many aspects was like this one. The only difference between this hearing and that Senate hearing is that my committee inquiry was 8 years earlier and Duterte was at the peak of power. Sa Senate hearing pong yun, ay kinundin ako yung drug war ni Duterte. At nagmakaawa pa po ako na tigilan na ito habang ilang daan pa lang ang mga nagiging biktima at wag na sanang paabutin pa ng libo-libo. Ngunit sa kasawiang palad, wala pong nakinig sa akin, lalo na may mga mayorya po tayo ng mga senador at congressman na ayon kay Senator Bongo noong isang araw, ay walang sawa sa pagpalakpak kay Pangulong Duterte sa bawat banggit niya sa pagsulong na madugong drug war sa kanyang mga zona. Sa halip ako ay pinaaresto, pinakulong, binusalan ng halos 7 taon gamit ang mga gawa-gawang ebidensya katulad ng testimonya ng mga ilang Bilibid drug lords at inmates. I'd like to say that the objective for targeting me was threefold: to silence me, to destroy my credibility, and to serve as an example to others. By doing all three, my message to the people against Duterte's EJKs would no longer be heard or listened to, and no one else would dare to act as a messenger after seeing what was done to me. Since all three were achieved, the EJKs became accepted
by public officials and the general population. This led to more killings because no one was arresting and prosecuting the killer cops and the vigilantes. This was impunity as never seen before in the Philippines outside of Davao. Sobrang nakakalungkot na ngayon lamang nagkaroon ng napaka-komprehensibong pagtalakay ang Kamara de Representante sa drug war at mga EJK pagkatapos ng tumambak ang libo-libong bangkay na naging biktima ng drug war. Ayon nga po kay Professor Randy David, marahil ang pandinig na ito ng Kamara ay katumbas na rin ng aming pinapangarap na Truth Commission na hihimay sa mga tunay na pangyayari sa 6 na taon na pagpaslang ng ating sariling gobyerno at kapulisan sa libo-libo nating mga kababayan. But right now, I don't want to discuss it, but my position is that pwede pa sigurong i-consider yung creation ng Truth Commission. At tingnan din ho natin na hindi lang po pagpatay ang naging resulta ng war on drugs ni Duterte. There are also those who were unjustly imprisoned based on planted and fabricated evidence. Ako nga po yung one of the very first victims of that. Ngayon naman po, ito na rin po ang pinatutuo yung sa bagong revelasyon ni Police Colonel Royina Garma nang binulgar niya sa huling hearing ng Quadcom na siya ang inatasan mismo ni Pangulong Duterte na maghanap ng tao sa PNP na maasahan niya sa pag-iimplementa ng drug war alinsunod sa modelong ginawa. Kaya nga, sabi ni Ma'am Laila de Lima, bakit sinampahan siya ng kaso? Hindi naman daw siya protektor ng droga. Kumbaga, tumatanggap lang siya ng lagay. Parehas din yun. Ito ng pagkakataon mo, Ma'am Laila de Lima, bumawi ka. Para maibalik ka na naman sa kulungan. Ayun mga idol, no? Ito lang ang pinagtataka ko. Makukulong ba si Laila de Lima kung walang ebidensya? Ano ibig sabihin nung relasyon nila ng kanyang driver? Ibig sabihin, talagang lahat totoo. Grabe talaga, kahit huling-huli ka na, kitang-kita na sa taong bayan, nagmamalinis ka pa rin sa harap ng mga taong bayan. Alam po natin kung ano po yung kasalanan ni Laila de Lima. Nasangkot siya sa droga. Mula nung DILG pa siya po yung protektor ng mga drug lord. Nung pagkakahuli, lahat may ebidensya at pagiging immoral ni Ma'am Laila de Lima, nakikipagrelasyon po siya sa kanyang driver na may pamilya naman po. At ngayon, na nakalabas si Laila de Lima, lahat lilinisin niya. Linis na linis. Walang bahid ng kasalanan. Dahil ang lahat lang daw ay bintang-bintang lang ng administrasyon na Duterte. Alam mo, Ma'am Laila de Lima, magsalita ka man o hindi, alam ng taong bayan kung nagsasabi ka ng totoo at hindi. Ang naniniwala lang sa iyo yung mga yung mga alipores mo Yung anti-Duterte, yun lang ang mga naniniwala sa iyo. Pero yung taong bayan talaga, ilang milyon taong bayan na naniniwala na ikaw ay makasalanan. Ikaw ay naging immoral. Tumuwad sa iyong driver. At ngayon, asa na yung driver?
Iniwalayan na po si Ma'am Laila de Lima dahil ayaw niya pong masangkot. Kaya ito na yung pagkakataon ni Ma'am Laila de Lima, no? Na makabawi. Makabawi sa nangyari sa kanya noon. Ito na yung pagkakataon na makaupo po siya dyan sa Senado para imbestigahan itong anti-Duterte niya, itong war on drug. Nako, Ma'am Laila de Lima, hindi ka pa nadala. Alam mo naman kung ano ang sinapit mo nung nakaraang mga administrasyon. Gusto mong linisin ang iyong pangalan, wala na. Talagang bistado ka na sa taong bayan. Kung ako pa sa'yo, ipakita mo sa taong bayan na nagbago ka na. Huwag kang kontra ng kontra. Kasi maraming taong bayan, maraming mga Pilipino na nagtitiwala po sa mga Duterte. Nanalo lang kayo dahil sa inyong mga alipuris eh. No? Sayang, hindi na lang kayo natuluyan dyan na makulong talaga sa, dyan sa pagkakulong nyo tungkol sa droga. At talagang, sinamantala din ng administrasyon yung galit na nararamdaman ni Ma'am Laila de Lima. So, yun, mga kababayan, napag-usapan na po natin, narinig na po natin yung binasa ni Ma'am Laila de Lima tungkol po sa kanyang pagkakakulong at pagkakasangkot po sa droga. So, yun mga idol, maraming salamat po sa inyong suporta. Sa susunod na naman po ng ating paghaharap at pagkikita-kita sa ating mga vlog, sana'y magustuhan ninyo palagi itong aking ginagawa. Sana'y tuloy-tuloy pa rin ang inyong suporta sa akin para naman hindi ako magsawa sa kagagawa ng ganitong video. Yan, thank you po. Maraming salamat po sa lahat. Lalo na dyan sa ating mga followers at subscriber. Ayan, thank you po sa inyo. Bye-bye.